Uh, ang sabi po ng awitin, we are dwelling in the most high of our Lord Jesus, sapagkat ang kanyang wings po mismo siya nagka-cover sa atin. Ano man po mangyari ngayon sa mundong ito, ano mang kaguluhan, tayo po hindi sakop, sapagkat nasa Psalm 91 tayo. We are in a secret place in the most high. So, tayo po ay nasa secret place of the Most High. Sino po ang ating Panginoon? Walang iba kundi po ang ating Panginoong Jesucristo. Nawa sa umagang ito, ang akin pong imiminsay nawa ay maunawaan po natin, sapagkat mismo ang Banal na Espiritu ang siya pong magbibigay sa atin ng pangunawa, siya pong maglilid sa atin sa bawat at ating sasabihin. Nawa po, ito po ay magrima sa ating mga puso at sa lahat po ng mga nanonood ngayon sa umagang ito, nawa mabliss po kayong lahat. At wala po tayong relihiyon na tinataas po dito, kundi ang atin pong tinataas lamang. Walang iba kundi ang Biblia, ang ating basihan, kundi ang ating tinataas dito ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat simula noon hanggang ngayon, siya po ay laging pinag-uusapan. Napaka-misteryoso po ng Biblia, sapagkat hanggang ngayon, siya pa rin po ang pinag-uusapan. Marami po sa atin ang mga nagtatanong, sino nga ba si Jesucristo sa ating mga buhay? Sino nga ba si Jesus? So dito po natin malalaman, nawa ang Banal na Espiritu ang siyang magpapaunawa po sa bawat mga nakikinig ngayon sa oras na ito. Kaya ito po ang aking mensahe ngayon. Si Jesus at ang kanyang Ama ay iisa. Amen po. So marami po nagtataka, bakit iisa po sila? Iba si Jesucristo at ang Diyos iisa. So yun po ang yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Bakit po si Jesus at ang kanyang Ama ay iisa? Buksan po natin sa atin pong aklat po ng John chapter 10 verse 30. Ano po ang sabi ng Panginoon? Ako at ang Ama ay iisa. Yun po ang wika ng ating Panginoon sa Kristo. So tayo po ay manalangin. Yes, Lord, thank you so much, Panginoon, sa umagang ito, Diyos. Hallelujah. Nawa, Panginoon, ang bawat nanonood at nakikinig, Lord, sa umagang ito, ay buksan mo, Lord, ang kanilang mga spiritual na mata. Buksan mo po, Panginoon, ang kanilang spiritual na tayo nga, Panginoon, upang manawaan po nila, Lord, ang iyong salita, O Diyos. Nawa, Lord, ikaw mismo, Panginoon, mag-unawa, Panginoon, sa bawat mga kapatid. At ganoon din po, Lord, sa mga nanonood. I-bless mo, Lord, ang kanilang mga buhay. Nawa, ang iyong salita, Panginoon, ay magrima ito sa kanilang mga puso upang ito ay kanilang munawaan at ito, Lord, ay may isang buhay nila at may tanim nila ito, Panginoon Diyos, sa kanilang matabang lupa na parte ng mga puso, Panginoon. Nawa, O Diyos, ang bawat kapatid, ang bawat mga nanonood ngayon ay patuloy mo sila, Panginoon, na ingatan, patuloy mo sila, Panginoon, na pagpalain. In the mighty name of Jesus, Holy Spirit, ikaw ang aming dakilang guro ngayong umaga na ito. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Po, yan po ang sinabi ng Biblia, ako at ang Ama ay iisa. Mismo ang ating Panginoong Jesucristo ang nagwika nito. Amen po. So, kung ikaw ay hindi Diyos, paano mo ba ikalapastangan ito sa Diyos pag sinabi mo, ako at ang Ama ay iisa? Maaari bang sabihin ito ng ordinaryong tao? Na ako at ang Diyos ay iisa? Maaari mo bang sabihin ito sa kapwa mo? Amen po, hindi po. Maaaring hindi mo kayang gawin sapagkat ito, nalala po natin, sabi ng Biblia, sabi po ng mga Pariseo, hindi ka namin babatuin dahil sa iyong mga mabubuting gawa, babatuin ka namin dahil ipinantay mo ang iyong sarili sa Diyos. Therefore, Jesus Christ is God. Amen po. Yan po ang ating topic ngayon. Yan po ang ating tatalakayin. Title pa lang po yan. Ako at ang Ama ay iisa. Yan po ang wika ng ating Panginoong Jesucristo. Simulan po natin. So, umpisa. Simulan po natin sa creation. Amen po. Jesus is the creator. So, nagtaka sila, paano naging creator si Jesus Christ? Huli na yan dumating, nasa bagong tipan na siya dumating. Ayan po, tingnan po natin. Why Jesus Christ is the creator? Same with His Father. Sabi po ng Genesis 1:1, nang pasimula, likhain, nang simulang likhain ng Diyos ang langit at ang lupa. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Amen po. Yan po, magtataka tayo, paano naging creator si Jesus Christ? Di ba nagsabi nito yung Diyos, nang simulang likhain ng Diyos ang langit at ang lupa. So, malalaman po natin yung bakit si Jesus Christ naging creator. Amen po. Bakit? Amen. Katulad siya ng kanyang Ama, bakit si Jesus Christ at ang kanyang Ama iisa? Amen po. Ano po yan ha? Palisipan kayo, tutok po kayo, malalaman po natin bakit si Jesus Christ ay creator. Buksan po natin talon po tayo sa bagong tipan. Hebrew chapter 1 verse 10, ito ang sinabi ng Diyos sa kanyang anak. Sinabi ng Ama sa anak. Ano po ang sabi dyan? Sinabi rin niya, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng sangkalupaan. Sabi ng Ama sa anak, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng sangkalupaan at ang iyong kamay ang gumawa ng sangkalangitan.
Yan po ang sabi ng Diyos kay Jesucristo. Ano pong sabi sa Genesis 1 kanina? Nang pasimula, inilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So, create ni God ang langit at ang lupa. Ang God the Father, bakit si Jesus Christ naging creator? Pagdating dito sa Bagong Tipan, sinabi pa rin niya, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng sangkalupaan at ang iyong kamay, ang gumawa ng sangkalangitan. Ibig sabihin, si Jesus Christ ang gumawa ng langit at ang lupa. Hallelujah. Amen. Agree? Amen? Kuya Mark, agree? Amen. Sabi po sa Biblia 1:1, Genesis, nagpasimula, inilikha ng Diyos at ang langit at ang lupa. Ang sabi ng Ama, sinabi pa rin niya, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng sangkalupaan at ang iyong kamay ang gumawa ng sangkalangitan. So, si Jesus Christ pala ay creator. Amen. Bakit? Amen. Siya ay salita ng Diyos. Nag-create ng Diyos ang langit at ang lupa, may ginawa ang Diyos. Ano lang sabi ng Panginoon? Salita. Magkaroon ng liwanag. Di ba nagkaroon ng liwanag? By words. So, ang salita ay Diyos. Nang pasimula, di ba sabi nga sa John 1, nang pasimula ay naroon natin salita, ang kasalita ay kasama natin ng Diyos, at ang salita ay Diyos, at walang ibang nilikha ng mga bagay sa sanlibutan, kundi sa pamamagitan niya ang nilikha. Hallelujah. Amen! So therefore, Jesus Christ is creator. Bakit po sinasabi diyan? Tingnan po naman natin. Genesis 1 verse, ano po niya sinabi? Genesis 1 verse 3. Bakit si Jesus Christ ay creator pala? Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Nagkaroon ng liwanag. Sinabi lang ng Diyos. Kanina sabi niya magkaroon ng langit at ang lupa. Pagdating doon sa Bagong Tipan, si Jesus Christ pala ang gumawa ng langit at ng lupa. Ay pagdating dito sa Genesis 1:3, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Amen. So, paano si Jesus Christ din ang nagsabi nito, magkaroon ng liwanag? Amen. Tingnan po natin sa next verse sa John. Sa aklat po ng John, chapter 8 verse 12, ano pong sabi ng Biblia? Muling nagsalita si Jesus sa mga tao, wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Amen. Hallelujah. Amen. Malinaw po, di ba sabi niya doon sa verse 1, magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag, sabi ni Jesus Christ dito, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ibig sabihin, kung may ilaw, may liwanag. Ang sabi ng Panginoon kanina, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Ibig sabihin, pag may liwanag, may araw. Ibig sabihin, pag walang araw, walang liwanag. Kaya nga hinati ng Diyos ang liwanag, itinawag niyang araw, at ang dilim ay tinawag niyang gabi. At anong sabi ng Panginoon nang siya ay bumaba dito sa sangkatauhan, sa mundo? Sabi niya, ako ang ilaw. So siya yung araw. Ako ang liwanag. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Amen. Naunawaan mo ba natin? Sabi ng Panginoon, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkaroon ng ilaw at nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Amen. Malinaw. Amen. Sabi ng Diyos kanina doon, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Pag nang bumaba ang ating Panginoon, sabi niya, ako ang ilaw. Amen. So, hindi mo pa pwedeng sabihin sa tao yan na ikaw ang ilaw ng sanlibutan. Bakit sino ka para angkinin mo na ikaw ang ilaw? Kalapastangan ito sa Diyos kung sabihin mo ikaw ang ilaw ng sanlibutan mismo. Nanggagaling sa bibig ng ating Panginoon. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ito din. Siya yung araw. Spiritually, siya yung liwanag sa buhay natin. Siya ang nagbibigay ng liwanag sa ating mga buhay. Sa Genesis, physical. Pagdating dito sa Bagong Tipan, spiritual. Amen? Siya ang liwanag. Nang sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga ng liwanag, at nang bumaba ang ating Panginoon Jesus, sabi niya, ako ang ilaw. So, therefore, He is creator. Amen. Agree po mga kapatid. Amen. So, ayan po. Ano po ba ang sabi ng Biblia pa sa Genesis chapter 1 verse 26? Sabi pa ng Panginoon, ito po sabi ng Panginoon. Genesis 1:26. So, ngayon nyo lang po narinig ang preaching na ito. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ang lahat ngayon, lalangin natin ang tao. Lalangin natin ang tao. At ating gagawin siya kalarawan natin. Amen. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo, mahilap o malaki. Malit sabi ng Panginoon, lalangin natin ang Diyos natin. Ibig sabihin natin, noon pa man kasama na ng Panginoon. Ang ating Panginoon si Kristo, hindi sinabi na sa ng Diyos, lalangin ko. Pero sinabi ng Diyos, lalangin natin. Ibig sabihin, sa simula pa, kasama na ng Diyos ang salita. Pang salita na ito, walang iba kundi ang Panginoon si Kristo. Lalangin natin ang tao at gawin natin ang kalarawan natin. So, ibig sabihin, ang Diyos may image. Amen. Kung sinabi niya ang Diyos walang image, bakit sinabi niya kalarawan natin? Ay, di ba tayo? Tao. So ang Diyos, ang imahe niya, katulad natin. Amen. Amen. Bakit sinasabi ng iba, ang Diyos walang imahe? Hindi ako naniniwala doon sapagkat ang Biblia nagsasabi, ang Diyos may imahe sapagkat lalangin natin ang tao ayon sa ating kawangis. So, ibig sabihin ng Diyos may kawangis.
May mata. Ang Diyos may mata, May may ilaw. tainga, may ulo, kumpleto. Kung anong mayroon ka, mayroon din ang Panginoon. Amen. Ang pagkakaiba ka lang natin, ang Diyos ay banal. Mhm. God is holy. Alam niya ang tama at mali, ngunit hindi siya nakakagawa ng mali because He is holy. Amen. Ang tao, alam natin ang mali, alam natin ang tama, pero hindi natin napaglalabanan. Nakakagawa tayo ng mali. Yun ang pagkakaiba ng tao sa Diyos. Ang Diyos ay most powerful. Ang Diyos ay supreme. Ang Diyos ay holy. Pero kawangis natin siya. May ulo, may buhok, lahat, kumpleto. Amen. Amen. So kung Ibig gano'n, sabihin, hindi siya kalbo. hindi, siyempre, kung kawangis natin, hindi may buhok ang God. Hindi katulad kay Buddha. Hindi, si Buddha, kalbo yun. Sorry po. Sa ang Diyos natin, ay kawangis natin. Ibig sabihin, kumpleto. May mata, may buhok. Kung anong meron ka, may 5 senses. Amen. Amen. So ang Diyos ay may kawangis. Ibig sabihin, kalarawan natin. So tinalaman natin kung bakit naging kalarawan natin ang Diyos. Sa John 1:14. John 1:14. Naging tao ang salita. Hallelujah. Amen. Sino ang salita na ito? Walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Amen. Naging taong salita at siya ay naninirahan sa piling namin. So sino po ba itong salita na naging tao? Walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. So therefore ang Diyos ay may image. So therefore si Jesus Christ, siya yung salita, siya yung Diyos nang bumaba siya. Ang Diyos mula sa langit, bumaba sa lupa, naging tao. God is At with ang us. God is with us. Amen. Hallelujah. So, sabi nga, if God is for us, who can be against us? So, ang Diyos ay may kawangis. Ang Diyos ay may kalarawan natin ng tao. May imahe siya. So, ang Diyos bumaba, naging tao, naging taong salita. Sino po ang salita na tinutukoy dito? Sabi ng Biblia, nung una, nung pasimula, ay naroon ng salita. Walang iba, kundi ang ating Panginoong Kristo. Amen? Amen. So, therefore, Jesus Christ is God. Hallelujah. Kasi siya yung nang pasimula, naroon ng salita. May sinabi ba ng pasimula, naroon ng tao? Wala. Ang sinabi ng God, salita. Jesus Christ is the Word of God. In the words become flesh, indwell among us. Naninirahan sa piling natin. So malinaw po, nawa ay mag-guide po kayo ng Banal na Espiritu Santo para manawaan po natin. Ayan po ang sabi ng Biblia. So therefore, Jesus Christ is Creator. And therefore, Jesus Christ is God. Amen po. So, after po natin ng creation, sinimulan ko po bakit si Jesus Christ naging creator, bakit si Jesus Christ at ang kanyang ama ay isa. So nagtapos na po tayo sa creation. So balik po tayo, susunod po tayo sa whom to bow or to worship. Whom shall we bow or to worship? Sino po ba ang ating luluhuran at sasambahin? Maaari bang luhuran natin ang imahe? Maaari bang luhuran natin ang hindi Diyos? Di ba? Mas ito? Kalapastangan ito. Sino po ba ang luluhuran, sabi ng Biblia? Ang Diyos. Ang Diyos! Hallelujah. So malaman po natin bakit kailangan natin luhuran ang Panginoon. Bakit malalaman natin bakit si Jesucristo ay Diyos. Ang sabi ng Biblia, wala kang ibang luluhuran kundi ang Diyos. Sapagkat siya ay mapanibigong Diyos. He is a jealous God. Amen. Ano po sabi ng Biblia dito? Exodus 20 verse 5. Huwag kayong yuyukod. Oh, malinaw ito. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong si Yahweh mapanibughuin. Paparusahan ko ang lahat ng ayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ika-4 na salinlahi. Yun ang sabi ng Panginoon. Huwag kayong yuyukod kahit kanino, dahil paparusahan ko ang inyong mga lahi mula sa first generation hanggang sa fourth generation. Dadalawin niya ang inyong mga kasalanan. Ganun po, kamapanibiguhin ng Panginoon. Ang gusto ng Diyos, i-worship siya lang. Amen. Ang gusto ng Ama, siya lang ang i-worship. Ang gusto ni Jesus Christ, siya lang ang i-worship. Kaya nga sabi, kung hindi kayo mag-worship kay Jesus Christ, kayo, paparusahan ko ang lahat ng ayaw sa akin. Malinaw po yan. Pati ang kanilang mga anak hanggang sa ika-4 na salinlahi. Bakit po si Jesus Christ kailangan po natin yuyukuran? Ang sabi ng Biblia, huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa anumang Diyos-Diyosan. Pero, sinabi sa Pilipos chapter 2 verse 10. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit ay nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay mamanikluhod at sasamba sa Kanya. So, ano sabi ng Biblia? Bawal lumuhod doon sa hindi Diyos. Amen? Doon po sa lumang tipan, bawal lumuhod sa hindi Diyos. Ay, bakit sinasabi dito ngayon sa bagong tipan? Lahat ay luluhod kay Jesus Christ. Pwede bang luhuran ng hindi Diyos? Ano sabi doon sa lumang tipangan na huwag kayong luluhod kahit kanino, huwag kayong yuyukod kahit kanino, sapagkat ako ang Diyos na mapanibiguin, paparusahan ko kayo. Ay, bakit pagdating dito sa bagong tipan? Kung di Diyos si Jesucristo, bakit sinabi din, luluhuran natin siya? Lahat ay luluhod sa Kanya. Ano po pagkakaiba ng bago at luma? Parehas. Ano pat ang lahat ng nilalang ay nasa langit na sa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. So, lahat po nire-required ng Diyos na lumuhod at sasamba sa ating Panginoon. Next verse po. Ano po sinasabi dyan? At ipapahayag ng lahat ni Jesucristo ang Panginoon sa ikakarangal ng Diyos Ama. Pwede mong tawagin Panginoon ang hindi Diyos?
para do po to glorify the Father. Amen. So, ang gusto ng Ama, lahat ng mga nilalang sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa ay luluhod sa ating Panginoong Jesucristo. At magsasabi na siya ay Diyos para sa kapurihan ng ating Ama. Amen. So malinaw, Jesus Christ is God. Bakit sabi doon sa Exodus kanina, huwag kayong yuyukod kahit kanino. Ang Diyos lamang pwede mong luhuran. Pero pagdating dito sa Bagong Tipan, bakit kay Jesus Christ luluhod tayo? Because He is God. Amen. Agree, mga kapatid? Amen. Amen. So malinaw po. At ang sinabi po dito pa, isa pa po, bakit si Kristo at ang Ama iisa, yun ang ating topic. Jesus is our Savior. Amen. Bakit si Jesus Christ ay Savior? Ano po sabi sa Isaiah 43:11? Hindi pa dumarating sa Panginoon Jesus Christ, sabi ni Yahweh. Isaiah 44:11. Isaiah 43:11. Ano po sabi sa Isaiah 43:11? Bakit si Jesus Christ ay Savior? Hindi pa dumarating ating Panginoon, na prophecy na siya. Ako si Yahweh. Sabi ng Diyos, sabi ng Ama, ako si Yahweh. Tanging ako lamang ang tagapagligtas. Wala nang sinuman. Bakit sinabi ni God? Sabi ni God the Father, ako si Yahweh, tanging ako lamang ang tagapagligtas. Wala nang sinuman. Hallelujah. Amen! Yan ang sinabi ng Diyos. Hindi mo pwedeng yan. Walang ibang tagapagligtas kundi ang God. Pero pagdating sa Bagong Tipan, bakit si Jesus Christ naging tagapagligtas? Buksan po natin sa aklat ng Gawa 4:12. Gawa 4:12. Sabi ni God, siya lang ang tagapagligtas. Sabi ng Ama, siya tagapagligtas. Siguro pagdating sa Bagong Tipan, bakit si Jesus Christ? Siya ang tagapagligtas. Kalapastangan ito sa Diyos kung sabi niya siya tagapagligtas, kundi siya Diyos. Bakit pinantayin niya ang Diyos sa kanyang Ama kundi siya Diyos? Amen. Pwede ba kayo may paliwanag kayo diyan? Bakit pwede bang ipantay ng tao ang kanyang sarili sa Diyos kundi ka Diyos? Blasphemy to God. But He is God. That's why sinabi niya 'yon. Amen. Sabi po dito sa Gawa 4:12, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos sa ikakaligtas ng tao. Oh, sabi ni God the Father kanina, siya ang tagapagligtas, wala nang iba maliban sa akin. Amen. Sabi ni God the Father, walang ibang Savior kundi ako. Ako lang ang Savior. Sabi ni God. Pagdating dito kay Jesucristo, sabi niya siya ang tagapagligtas, walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos sa ikakaligtas ng tao kundi sa kanyang pangalan lamang. Walang ibang pangalan sa silong ng langit ang ikakaligtas ng mga tao kundi sa pangalan ni Jesucristo. Sabi kanina doon sa aklat ng Isaiah, sabi ni God, ako si Yahweh, wala nang iba pa. I-English natin para mas madiin natin ang sabi ni Isaiah 43:11 kanina. Ako si Yahweh, wala nang iba pa. Walang ibang tagapagligtas maliban sa akin. Ayun po sabi sa sa Isaiah 43:11. Oh, buksan po natin sa Isaiah 43:11. Sabi ng Isaiah kanina dito, walang ibang Diyos maliban sa akin. Walang ibang tagapagligtas maliban sa akin, sabi ng Panginoon. Isaiah 43:11, yung previous mo lang part. Isaiah 43:11. Ayun po. Even I, am the Lord. And beside me, there is no Savior. Ano sabi ni God? Ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, Walang iba. Walang ibang Diyos, maliban sa akin, wala nang iba. Walang ibang tagapagligtas. Pero pagdating dito sa aklat ng Pilipos, chapter 2, verse, dito po sa pagdating sa aklat ng Gawa, chapter 4, verse 12, He is our Savior, Jesus Christ. Walang ibang tagapagligtas kundi Panginoon. Therefore, they are one. Amen. Nananampalataya pa ba tayo mga kapatid na ang Ama at ang Anak ay iisa? Amen. So, malinaw po. Ang sabi ng Panginoon dito sa aklat ng Gawa chapter 4 verse 12. Walang ibang tagapagligtas maliban sa ating Panginoon. Ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos para po sa ikakaligtas ng ating mga tao. Neither is there is salvation in any other. For there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. So, amen po. Wala nang ibang tagapagligtas kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? So, malinaw po ba? Hindi po ba, na-confuse po ba tayo? O naliwanagan po tayo? Amen? Iisa lang po ang Ama at ang Anak. Amen? Huwag po tayong malito. Hallelujah. So, tingnan pa po natin. May ibang verse pa po ako. Sabi dito, sabi ni Prophet Joel, chapter 2, verse 32. Sabi po ni Joel, chapter 2, verse 32. Anong sabi po ni Joel? Nagsalita sa kanyang Diyos. Ano po sabi ng Panginoon? Joel 2 verse 32. Ano po? Ngunit lahat ng hiningi ng tulong kay Yahweh ay maliligtas. Gaya ng kanyang sinabi, may mga tao mga kapamugli sa bundok ng Sayon at sa Jerusalem. Yang ang mga pipiliin ni Yahweh ay makakaligtas. Sabi dito,
Lahat ng tatawag sa pangalan ng ating Panginoong Yahweh ay maliligtas. Lahat ng tatawag sa pangalan ng God the Father ay maliligtas. Tingnan po natin sa English natin. English natin para maunawaan po natin. Joel 2 verse 32. Lahat ng tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. King James Version. And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be delivered. For in Mount Zion and Jerusalem shall be deliverance, as the Lord hath said, and in the remnant home the Lord shall call. So, amen po. Kayo man po ay Israeli, kayo man po, ano man panampalatay nyo, pag tumawag po kayo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, kayo po ay maliligtas. Gaya po na sinabi ng Panginoon. Walang ibang pangalan na nakapagpaligtas. Walang ibang pangalan ibigay ng Diyos para sa ikaligtas ng tao, kundi sa pangalan lamang ng ating Panginoong Kristo. At bibigyan din po natin yan sa Gawa, chapter 2, verse 21. Yan po. Acts 2 verse 21. Bakit si Jesus Christ ang Savior? Bakit iisa lang sila ng sinabi ng kanyang Ama? Amen po. Acts, Gawa, chapter 2 verse 21. Verse 21. Amen po. Yan pong sabi sa aklat ng Gawa. Wala. Ay, Acts 2 verse 21. Yan po sabi ng ating Biblia. And it shall come to pass that whoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Parehas po ng sinabi ni God doon kay John. At ang sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ano sabi ni Yahweh kanina doon sa lumang tipan? Ang lahat ng tatawag sa kanyang pangalan ay maliligtas. Ito rin sinabi dito sa kay Jesus Christ. Ang lahat ng tatawag sa kanyang pangalan ay maliligtas. Therefore, Jesus Christ is Savior. Hallelujah. The same. Amen. The same. Tomorrow. The same yesterday, today, and tomorrow. Amen. Isa lang sila. So baka nalito pa sila. Malinaw. Sinabi ng Prophet Joel, ang Prophet Joel sa lumang tipan yon. Sabi ni Yahweh, lahat ng tatawag sa aking pangalan ay maliligtas. Pagdating naman dito sa bagong tipan, ang sabi ng ating Panginoong sa Kristo, ang lahat ng tatawag sa aking pangalan ay maliligtas. So, they are equal. They are same God. They are one God. Amen. Amen. So, nalito po tayo, wag po tayo malito. Iisa lang po yun sila. Ito po. Ang sabi pa ng Panginoon, si Jesu Kristo ang simula at ang wakas. He is the beginning and the end. Siya ang Alpha at ang Omega. Ano sabi dito sa aklat ng Isaiah? Ano sabi ni Yahweh sa sarili? Ano sabi ng Diyos? Anong sabi ni Yahweh kay Prophet Isaiah? 44 verse 6. Buksan po natin sa Isaiah 44 verse 6. Ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, hari at tagapagligtas ng Israel, ako ang simula at siya ring wakas. Ano sabi ni God the Father? Ako ang simula at siya ring wakas. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Sabi ni God. O tingnan natin sa Revelation 1:8. Sinabi rin ni Jesus Christ na ako ang simula at ang wakas. Amen? Ngayon yun lang narinig ko ang verse na ito, no? Sabi ni kanina ni Yahweh, walang iba, ako ang simula at ang wakas. Revelation 1:8. Tingnan po natin kung sinabi nga ng Panginoon. Revelation 1:8. 1:8? 1:8. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat sa Diyos, sa kasalukuyan, sa nakaraan at siya ring darating. So parehas. Ano sinabi ni God the Father kanina kay Prophet Isaiah? Ako ang simula at ang wakas. Pagdating dito sa pahayag sa Revelation sa huling aklat, sabi ni Jesus Christ, ako ang Alpha at ang Omega. Wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating. Yan ang sabi ng Panginoon. Hallelujah. At bigyan din po natin sa Revelation 22 verse 13. Revelation 22 verse 13. Wika ng ating Panginoong Jesucristo. Siya mismo nagsabi nito. Hindi po ito pwedeng sabihin ng tao na ordinaryo, wala po propeta. Sapagkat kalapastangan ito Diyos sa Diyos, kung sabihin mo akong simulat ang wakas, sino ka? Amen? Amen. So, therefore, Jesus Christ is God. Ayan po. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. So, ano sinabi ng kanyang Ama doon? Ako ang simula at ang wakas. Doon sa Prophet Joel, pagdating dito, sinabi rin ni Jesus Christ, siya ang simula at ang wakas. Amen. So, naunawa na po natin kung sino si Jesus Kristo. So, they are equal. They are one God. Amen. Amen. So, yan po. Bigyan din pa po natin, Revelation 2:8. Karagdagan pa po. Revelation 2:8, ang sinabi ng Biblia. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Smyrna, sabi niya kay John. Ito ang ipinasasabi niya na siyang simula at wakas, ang namatay at muling nabuhay. Sabi namatay at muling nabuhay? Hallelujah. May muling pag Jesus Christ, ano sabi niya? Ito ang pinasasabi na siyang simula at wakas, ang namatay at muling
nabuhay. Hallelujah. Amen. So si Jesus Christ po ang nagsabi niyan. Amen. So therefore, He is God. Amen. 100% Hallelujah. He is God. So doon po sa mga hindi mga nakakaunawa, meron pa akong verse na ibigay sa inyo. Buksan po natin sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Ano po sabi ng Biblia? Verse? Bakit hanggang ngayon hindi pa nila maunawaan kung bakit naging Diyos si Jesucristo? Yan po. Bakit hindi nyo manawaan? Wala kayo nito. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. So mga nakakaunawa, mayroon po sila. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ng mga iyon at di nila naunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay naunawaan lamang ng mga paraang espiritual. Amen po. Sa mga tao po na nagtataglay ng Espiritu Santo, naunawaan po nila kung bakit si Jesucristo ay naging Diyos. Doon po sa hindi nagtataglay ng Espiritu Santo, hindi nyo po talaga maunawaan yan. Kahit isang taon po kayo magbasa ng Biblia, hindi po ninyo malalaman sapagkat wala po sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kumbaga, ang mga tao na nagtataglay lamang ng spiritual ang siyang makakaunawa ng mga bagay ng mga spiritual. Amen po. But the natural man receive not the things of the Spirit of God. For they are foolishness unto him. Neither can he know them because they are spiritually discerned. So, Hallelujah. yun po. Thank you, Jesus. Sa mga tao po na hindi nagtataglay ng Espiritu ng Panginoon, hindi po talaga ninyo maunawaan si Jesucristo, bakit siya naging Diyos. Ngunit doon po sa pinagkalooban ng Espiritu Santo, tunay na maunawaan nila kung bakit ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. Kaya nga po sa John 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Yun po ang wika ng Panginoon. So therefore, Jesus Christ is God. So tayo po ay tumayong lahat at tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoong Diyos, Espiritu na pinagkaloob sa amin at manawaan namin, Uma, kung bakit naging Diyos ang iyong anak, Panginoon. Hallelujah, Salamat, Diyos, Lord. ikaw Thank you, at ang Jesus Ama ay Christ. isasabi ng ating Panginoon Jesucristo. Tunay nga po, Panginoon, na pinaunawa mo, Lord, sa bawat isa, O Lord. Pinaunawa mo, Lord, sa bawat kapatid, kung sino ka, Panginoon. Kung sino ka ba talaga, O Diyos. Salamat, Panginoon Jesucristo. At pinaunawa mo sa amin, Panginoon. Amen. At pakilala ka sa amin, Lord Jesus, kung sino ka ba talaga sa aming mga buhay. Ikaw ang simula at ang wakas, Panginoon. Therefore, you are God, O Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa umaga nito, Diyos. Salamat, Panginoon, sa revelasyon na patuloy mo, Lord, na binibigay sa iyong lingkod, Panginoon. Tunay, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon Diyos, na napakabuti mo, Panginoon, sa bawat isa. Amen. Sa bawat mga mananampalataya, Panginoon, sa oras nito, Diyos. Patuloy mo, Lord, na palakasin ang aming mga espiritual na Hallelujah. buhay. Patuloy ka, Panginoon, na kumilos at maghari sa bawat isa, O Diyos. Amen. Nawa ang iyong salita ay mananatili sa aming mga puso. In the mighty name of Jesus, we pray at sa gabay ng iyong banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos. Nawa, na-bless po kayong lahat.